Diretsuhin ko kayo ng sagot. I'm satisfied kasi yung prediction ko nagkakatotoo. 831. Nung nag-interview si Maharlika sa akin, sinabi ko na meron na silang set result. May resulta na sila bago pa nagsimula ang botohan. Ang sabi ko, 8 ang mananalo na kalyado ni Marcos, 3 kay President Duterte at isa si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So I'm satisfied because nagkatotoo yung hula ko. Not because manghula ako dahil alam kong dadayain ni George Garcia at ni Lisa Marcos ang eleksyon na to. And that is what it is. Opo, speaking of nakikita nyo po na posibleng may hocus-pocus, maaari nyo po bang maipaliwanag anong klase bang mga hocus-pocus ang maaaring nangyari nitong nakalipas na halalan? A few days before the elections, nag-final testing and sealing ang ating mga makina. Gumana nung araw ng final testing and sealing. This is made about a few days before the elections. One particular final testing and sealing was made in Butuan City, in precinct number 240 in Barangay San Tonino, Butuan City. Nag-final testing and sealing po sila noong May 6. Now, ang test ballot na gagamitin sa final testing and sealing ay 10. This one, si John Lee, ang ballot niya ay test ballot number 9. So ang sinid po niya ay si Ching Plaza for mayor plus 9 councilors. Nung lumabas ang resibo, kinumpara niya ang balota at ang resibo, nagtugma. Pero nung tiningnan po nila ang election return doon sa screen ng makina at hinanap yung test ballot number 9, ang lumabas ay hindi si Ching Plaza for mayor, kundi si Lau Forton. At sa halip na siyam na konsyal, 12 ang nandun. Lahat ay kalinya ni Lau Forton. Sa halip na kalinya ni Ching Plaza ang binoto niya. So ang ginawa ng teacher, binigyan uli siya ng test ballot number 10. At sinabi ng BEI sa kanya, dalawa ang isid mo for mayor, si Ching Plaza at si Lau Forton. I-overvote mo. So in-overvote niya yung dalawa, yung mayor. Dalawa ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Forton. In test ballot number 10, yung kanina, test ballot number 9. At ang binoto niyang konsehal ay siyam na konsehal ni Ching Plaza. Uli, nung pinasok ang balota, lumabas ang resibo, nagtugma. However, nung binalikan ulit nila yung election return at sa screen at hinanap ang test ballot number 10, sa halip na overvote ang lumabas, si Lau Forton ang binoto plus 12 councilors ni Lau Forton. So ang ginawa ni John Lee, nag-file ng complaint sa BEI. Ang binigay sa akin, yung nabigyan ako ng kopya at inilathala natin sa publiko at ito ang nangyari. The next day, inisyuhan ng show cause order si John Lee. Pinaghahanap ng mga pulis at COMELEC. But the following day, pumunta si John Lee sa COMELEC at hinanap nasaan ang show cause order. At ang sabi ng COMELEC, ni-recall ng Manila. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Admar? Opo, yan po MJ, yung Jay. nangyari before ang election. Dito naman po tayo sa mismong araw ng election. Ano po yung mga nasagap ninyo na mga pangyayari o mga insidente na may kahalintulad nito na talagang hindi nagtutugma? Kasi halimbawa si Attorney Raul Lambino, hayagan niyang sinabi na nagboto siya, pati nga yata siya, hindi niya nakita doon sa kanyang resibo na binilang yung kanyang mismong siya, yung boto niya para sa kanya, hindi niya nakita, Attorney. Kanina I just flew in to Manila. Galing ako ng Lapu-Lapu, Admar. And doon ako nagbabad ng araw ng eleksyon the days after. Even before that, doon ako. Kasi dati in 2013, may maraming magic dyan. So doon ako nag-concentrate. So may isang gwardiya doon sa Solaris Subdivision. Ang binoto niya ay si Christine Takahashi. Pero ang lumabas ay si Paz Radasa doon sa kanyang resibo. So
That's one example na hindi tumugma yung result, yung voter receipt at yung balota. Na ang sabi ni George Garcia ay baka nakalimutan lang. That is impossible. Kasi kung ang mayor ang pinagbabasihan natin, tandang-tanda ng botante yan. So, that is, I think, widespread yung hindi nagtutugma yung balota at ang voter receipt. Yun nga lang, ang sabi ko nga sa ating mga kababayan, ang payo ko, days before the elections, magdala nga kayo ng kodigo kung sino ang iboboto ninyo. So that paglabas ng resibo at hindi tugma doon sa kodigo ninyo, you have a very clear evidence na ipapakita sa BEI at mag-file kayo ng complaint. So, in fact, si Marcos nagdala ng resibo, nagdala ng kodigo. Pinakita niya sa media, may kodigo siyang dala. Sinunod niya yung payo ko kasi alam niya dadayain ng kanyang asawa ang eleksyon. Opo. Pero ito, attorney, sapat na ba Yes. yung isang mga ganyan? Kahit isa lang na ganyan na reklamo. Kasi baka sabihin na isolated lang yan, iisa lang yan. Hindi ba dapat seryosohin yan, mapaisa o marami man na mga ganyan na mga glitch or yung mga hindi nagtutugma po na resulta at hindi na kailangan na, oy, wala kasing nag-complaint, wala kasing nagpasa ng reklamo, kaya hindi namin aaksyonan. Eh paano yung obligasyon mo sa taong bayan na matiyak, maging kampante sila na ang kanilang boses, ang kanilang desisyon ay nag-reflect talaga dito sa nakalipas na halalan, attorney? Kuya Admar, before I will answer that question, I'll show you. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Minabuti ko talagang kunin to from the election officer at nagpapasalamat kay Atty. Lamban, binigay niya. Nakikita ko rito sa tatlo itong magkatunggali sa mayor ng Lapu-Lapu City. Tatlo silang magkatunggali. And there are a total of 300 precincts, 302 precincts. Mantakin ninyo. Yung nanalo, wala siyang presintong natalo. Lahat ng 302 precincts, panalo siya. At ang score niya ay palaging 500, 400, 600, 700. Ang kalaban ay nasa 100 palagi yung dalawa. Oh. So, dito pa lang, to my mind this is statistically improbable na wala ka man lang presintong natalo out of 302 precincts, lahat na panalo mo at napanalo mo by the hundreds of votes. Ang boto mo ay 400, 500, 600, 700. Ang kalaban mo ay palaging 100 plus, 100 plus yung dalawa. Sila nag-aagawan sa number 2, number 3. Pero itong number 1 always on top. So, itong mga resultang ito, ma-verify sana natin to kung pinayagan tayo ng COMELEC na bilangin natin yung boto na napaloob doon sa QR code ng resibo. So, bago pang eleksyon, sumulat na po kami kay Chairman George Garcia. At sinabi namin, pwede bang payagan ninyo kami na i-verify namin yung QR code na nasa voter receipt. And then, para makita namin kung totoo ba talaga na ang printed names sa resibo ay siyang contents din doon sa QR code. Plus, bibilangin namin ang boto na nasa loob ng QR code at a rate of 800 QR codes or voter receipt per hour. So isang oras lang. Tapos ibangga natin yan sa election return kung tugma ayaw ng COMELEC. So dyan, malinaw. Kung ayaw ninyong gawin yan, bakit ayaw ninyo? So ito yung hindi lang kami, I'm not criticizing the COMELEC simply for the sake of criticizing. I'm not shouting out loud that there's cheating simply for the heck of it. Meron kaming clear solution na ino-offer sa COMELEC kay George Garcia. My letter dated January 21, na-receive nila January 24, laid out the explanation kung paano gagawin natin to. At ayaw nila. Ayaw nila. Bakit ayaw? Dahil may magic na gagawin. Simple lang yun. To a simple mind, ayaw mong i-audit kita. Ang gusto kasi ng COMELEC, Kuya Admar, Jade, and MJ, is that sila lang ang mag-o-audit. Tulad ng RMA.
random manual audit, that is self-audit. Sila lang ang nag-audit ng boto, ng resulta. Ang QR code, sila na yung mag-check. That is self-audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng bangko? Kung kayo'y mangungutang sa bangko, ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Yan yun. Simple lang.